Amen. Yan, pagdiin ng Diyos. Okay, sa umagang ito, salamat sa Panginoon. Tayo mag-umpisa na sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan. Okay, kung tayo mayroong mga Bible, makibukas tayo sa aklat ng John chapter 16. Okay. Yan, salamat sa Diyos. John chapter 16, tuloy natin yung ating pagbabasa sa banal na kasulatan. John chapter 16. Sira yan eh. Ayaw na umandar eh. Okay yan. Okay, John chapter 16, chapter 1, verses 33. Tuloy natin yung pagbabasa natin ng Bible. Okay. Kasi nakaraan, hindi tayo nakapagbasa. John chapter 16. Ang gawain ng Espiritu Santo. Yan. Sa verse 5. Pero basahin na rin natin yung 1 to 4. Okay? Tapos, ilang pamagat ang meron dito? Kalungkutang nagiging kagalakan. Tapos, pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Yan yung kabuuan ng John chapter 16. Okay, dito muna tayo sa John chapter 16, verse 1 to 4. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Itinitiwalag nila kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit, sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Yung karugtong yun ng 15 na nakaraan na natin, tinalakay. Yan, yung pagdating ng banal na Espiritu sa atin eh. Okay? Kaya yun, ang gawain ng Espiritu Santo. Sabi rito, John chapter 16, verses 5 to ang gawain ng Espiritu Santo. Hanggang sa inyo, Sister Minor, to 15. 5 to 15, okay. Pero bago tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito, sa buhay at kalakasan na yung pinagkaloob sa amin. Hiling namin sa iyo, Ama, na patnubayan mo po kami sa aming pagbabasa. O Ama, na makapangyarihan sa lahat, ang iyong banal na Espiritu ay manguna nawa sa amin. Sa umagang ito, upang lubusan namin maunawaan ang nais mong sabihin sa amin. Purihin ka, Panginoon, ikaw lang ang aming sasambahin. Maliban doon, wala nang iba. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. John chapter 16 verses 5 to 15. Ang gawain ng Espiritu Santo, hindi ko ito sinabi sa inyo noong una, sapagkat kasama pa ninyo ako. Okay, sabi ni Jesus. Ngunit ngayon, pupunta na ako sa nagsugo sa akin. At wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Ito kasi malapit na umalis si Jesus Christ sa mundo. Malapit siya umakit sa langit. At sinasabi niya na ito sa kanyang mga alagad. Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Okay, kung si Jesus Christ umalis na, isusugo niya ang banal na Espiritu sa atin, sa kanila noon, at sa buhay natin, sa atin ngayon. Okay? Pagdating niya, tandaan niyo yung mga word na ginagamit, salitang pangtukoy, na isang tumutukoy na personalidad, yung banal na Espiritu. Sinasabi ni Jesus Christ na yung banal na Espiritu ay isusugo niya sa kanila pag alis niya. Okay? Pagdating niya, yan na yung salitang pantukoy niya. Tandaan natin, pagdating niya, ay kanyang, sabihin, meron siyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid,
at tungkol sa paghatol ng Diyos. So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang tutukoy sa mga bagay na yon, magtuturo sa atin sa mga bagay na yon. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. So, ibig sabihin, ipapaunawa ng banal na Espiritu ang mga bagay patungkol doon, gaya sa kasalanan. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid. Ituturo ng banal na Espiritu yung tungkol sa pagiging matuwid. Kaya malalaman natin na mali yung ating mga paniniwala tungkol sa bagay na yun. Sapagkat ako'y pupunta na sa Ama at hindi na ninyo makikita. Okay? At tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Sino yung pinuno ng mundong ito? Si Satanas. Sabi ng 1 John 5:19. Ang mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya ang nagahari ng sanlibutan ito, si Satanas. Okay? Yan, pinatulan ang pinuno ng mundong ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Okay? Kasi yung sasabihin ni Jesus Christ, hindi pa nila maiintindihan. Ngunit, sa 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, na tumutukoy sa banal na Espiritu, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Sabi ko, yun yung role ng banal na Espiritu. Papahayag niya yung kanyang mga narinig sa Diyos, at ipapahayag niya ang mga mangyayari sa hinaharap. Ipapaunawa sa atin yung mga bagay na dapat natin malaman at matuklasan. Okay? Paramalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit, walang ibang sasabihin kundi ang tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya hindi pwedeng nasa ating Holy Spirit na hindi natin pinaniniwalaan o sinasampalatayaan ng ating Panginoong Hesus. Kasi ang banal na Espiritu, walang ibang ipahayag kundi si Jesus. Okay? Kaya si Jesus Christ ay nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na dumating na isinugo ng Diyos para sa atin. Amin po ba? Amen. Ang lahat niyang nasa Ama, nang sa Ama ay sa akin. Sabihin, ang lahat ng sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nasa kay Jesus Christ din. Kaya ko sinasabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. At yun ay ipaunawa ng banal na Espiritu sa atin. Yung pagiging isa ni Jesus Christ Ama. Kaya kasi maraming tao hindi na unawaan yung mga bagay na yan. Kaya makakatulong ang banal na Espiritu sa atin para maintindihan natin ang patungkol sa Diyos at patungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? Siya yung magtuturo noon na maipapahayag sa atin yun bagay na ating mauunawaan sa ating mga buhay. Kung ano ang Diyos at kung sino ang ating Panginoong Hesus. Kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Okay? Kaya, nagtataka tayo, di ba? Maraming mga rehilyon na namilipana sa mundong ito. Pero kung babasahin mo banal na kasulatan, yung ipinahayag ng ibang mga rehilyon talaga, ay mali talaga, sa totoo lang. Bakit? Alam na natin kung bakit ganon. Kasi wala yung Holy Spirit sa kanila. Okay? Kasi kapag yung Holy Spirit nasa kanila, tama yung pagkakapaniwala nila sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Maraming relihiyon, ang tinuturing lang nilang Diyos yung Ama lang. Tama po ba? Marami ibang relihiyon na ang turing kay Jesus Christ ay mababa. Tama? Sabi rito sa John 16:15, ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Tama ba? Si Jesus Christ yung nagsasalita dito eh. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at pahayag niya ito sa inyo. Tinatanggap ng banal na Espiritu yung nasa Diyos. At ay nasa Diyos na yun si Jesus Christ. Kasi si Jesus ay nasa Ama. Okay? Kaya yung walang ibang pahayag yung banal na Espiritu kundi si Jesus Christ. Yung paghahari ng Jesus Christ. Na bagay na maiintindihan natin pag nangyari yun. Kaya yun, tataka tayo mga ibang relihiyon. Parang gano'n, pag binasa mo yung Bible, parang mali yung pagkakapaniwala nila sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin nun, kasi wala yung banal na Espiritu sa kanila. Kasi napakalinaw dito. Kapag nasa atin yung banal na Espiritu, maiintindihan natin yung Diyos at yung ating Panginoong Hesus. Amen po ba?
mauunawaan natin higit yung patungkol sa kanila. Okay? At ituturo yun sa atin ng banal na Espiritu at tutulungan tayong maintindihan at matanggap yun sa ating mga buhay. Okay? 16. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang? Ayan, gano'n na lang para sa 15 yung John chapter 16 verses 5 to 15. Yung, ano yung papagat nung kanina? Ang gawain ng Espiritu Santo. Ipinaliwanag ni Jesus Christ yung gawain ng Espiritu Santo. Ang gawain niya ang ipahayag ang patungkol sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus, na lahat ng nasa sa Diyos ay nasa kay Jesus Christ. Amen? Kaya tutulungan tayo ng Holy Spirit na tanggapin yung mga bagay na yun at maunawaan ang patungkol sa Diyos. Okay? Kaya dito na tayo sa John chapter 16 verse 16. Alin pamagat niya? Mahaba ito hanggang 33. Kalungkutang magiging kagalakan. Okay? 16, verse 16. John 16:16. Kalungkutan na magiging kagalakan. Okay? Kalungkutan na magiging kagalakan. Kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. Ayun, libre, nakakalungkot nga naman. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako inyong makikita o magagalak ulit sila. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon, ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Babalik na kasi si Jesus Christ sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi, sabi ng mga disipulo ng panahon ni Jesus. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya kasi si Jesus Christ, all-knowing, omniscient God. Okay? Kaya alam ni Jesus Christ yung laman ng isip at puso nila. Nababasa niya yung mga saloobin ng bawat tao at ang iniisip. Kaya sabi dito sa 19, alam ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang. At hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Sinabi niya na. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, inilarawan niya yung isang babaeng manganganak. Siya'y nahappy sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Masakit siyempre, iniiri niya yung bata. Masakit yun. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naalala ang hirap. Nagagalak siya dahil sa pagsira ng isang sanggol sa sanlibutan. Kaya kapag naluwal na yung baby, talagang napapahawi yung lahat ng paghihirap niya kasi tuwang-tuwa na siya. Nakita niya na yung kanyang anak na pinaghirapan niya sa kanyang sinapupunan. Amen? Gayon din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maagaw ni Numan. Okay, kapag nangyari na yon. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin kasi maintindihan na nila na yung mga sinabi ni Jesus Christ. Pakatandaan ninyo, ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, kay bibigay niya sa inyo. Tandaan natin palagi. Kaya lahat ng bagay natin hilingin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at manampalataya tayo na ibibigay yon sa atin ng Ama na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yan. Hanggang saan ba yun? 24. Yun. 24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa aking pangalan, humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya lahat ng bagay hilingin natin sa Ama. Huwag tayo mag-alinlangan. Lahat ng kailangan natin, lahat ng nais natin malaman, lahat ng gusto natin matuklasan, hilingin natin yan sa Ama. Maging yung ating mga pangangailangan, hilingin natin sa Ama at sa Kanyang kalooban talagang ibibigay niya yun sa atin. Amen? Huwag tayong malungkot at darating ang araw na malulubos ang ating kagalakan pagdating ng ating Panginoong Jesus. Okay? John chapter 16 verses 26 ay 25. Yan. Pagtatagumpay
sa pangalan ni Jesus. Okay. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng padalinhaga. Subalit, darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko lang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama. Minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako ngayon ang galing sa Ama at naparito sa daigdig. Ngayon, aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na padalinhaga kasi talagang nagpapakilala na siya. At sinasabi niya na ang lahat patungkol sa Kanya at sa Ama. Ngayon, alam na po namin, alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ni Numan. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo kasi alam ni Jesus Christ ang mangyayari. Dadakpin siya at magkakahiwa-hiwalay sila. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayunman hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Kasi kasama ng Diyos ni Jesus talaga ang Ama sa kanyang buhay. Siya ay isa sa Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikiisa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Kaya yun, pinapaalala ng ating Panginoong Jesus sa atin. Natandaan natin, lagi natin siyang kasama sa ating mga buhay. Kagaya niya na lagi niyang kasama ang Ama. Okay? Kaya lagi natin naisin palagi ang ating Panginoong Jesus. Dahil napagtagumpayan niya na ang sanglibutang ito. At dahil nasa atin na siya, napagtagumpayan na rin natin ang sanglibutang ito. Okay? Bagamat nagdadanas tayo ng mga panandaliang paghihirap sa mundong ito, tibayan lang natin ang loob natin. Okay? Sa ating pananampalataya sa Kanya. Lagi lang tayong manalangin sa pangalan niya. Sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, kagaya na sinasabi kanina. Lalo man ang ating hihilingin sa pangalan ni Jesus ay bibigay ng Ama. Kailangan natin yan sa ating buhay sa kabila ng mga suliranin na ating napagdadaanan. Lagi lang tayo tumawag sa ating Panginoong Jesus. Amen. Mahaba pa ba yung oras natin? Kaya pa ba ng 17? Basahin pa natin yung chapter 17. Maiksi lang naman siya. Okay? Idinalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ito, idinalangin niya na, nananalangin na si Jesus Christ kasi malapit na siyang umakyat sa langit eh. Malapit na siyang dakpin ng mga oras na ito. Pagkasabi ni Jesus, ng mga pananalitang ito, tumingala siya at sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kaniya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa katauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ang ibinigay mo sa anak. Okay, tayo lahat na talagang nananalig sa ating Panginoong Jesus ay talagang binigyan niya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat natin ikagalak yun. Ito ang buhay na walang hanggan. At pinaliwanag niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Kaya tandaan natin na yung buhay na walang hanggan ay ang makilala natin ang Diyos na nag-iisa. At ang makilala sa Jesucristo na sinugo ng Diyos para sa atin. Yung ngayon ay sineselebrate ng lahat na si Jesus Christ namatay sa cross at muling nabuhay. Isinugo ng Diyos para sa atin. Inihiyag ko sa lupa ang iyong karangalan. Pinagpakilala na kasi siya at pinakilala niya na ang pag-ibig ng Diyos sa kanila na ipinadala siya. Ayan, ngayon nga ay nagpapahayag siya patungkol sa Diyos. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan at tapos ko na. Ang ipinagagawa mo sa akin, ipinakita niya na yung huwara na dapat niyang ginagawa at dapat din natin gawin na dapat ang Diyos lang ang ating pamantayan sa ating buhay. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Ipinakilala na kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil tinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Nagtitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. Kanina sinabi na talagang ikaw nga
Sabi ng mga disipulo niya, ng mga alagad niya, na ikaw nga ay galing sa Ama. Talagang pinananampalatayanan nila. Kaya nakitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo. At naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. At kayo rin naman naniniwala doon na talagang si Jesus ay talagang galing sa Ama. At ang Ama ang nagsugo sa Kanya para sa atin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutang ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. O tayong mga naniniwala, sumasampalataya, ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. At ang lahat ng sa iyo ay sa akin. Kaya tayo kapag sa ating Panginoong Hesus sumasampalataya din tayo sa Diyos. Okay? Kasi si Jesus at ang Ama ay iisa. Tandaan natin. Kapag naniniwala tayo kay Jesus, naniniwala tayo sa Ama. At kapag tayo naniniwala sa Ama, dapat naniniwala din tayo kay Jesus. Okay? Kapag Diyos ang tingin natin sa Ama, dapat Diyos din ang tingin natin kay Jesus. Kasi siya at ang Ama ay iisa. Amen? Hindi pwedeng Diyos ang tingin mo sa Ama, kay Jesus Christ mababa. Wala yung Holy Spirit doon. Kasi yun ang pinapahayag ng banal na Espiritu. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo, iiwan ko na ang sanglibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanglibutan pa, abang banal. Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Ayan, isa pa sa pagkapagiging isa ni Jesus sa Ama, yung pangalang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila ay maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So, ibig sabihin, yung mga taong nagdidesisyon sa kanilang mga sarili, kaya sila napapahamak. Gaya ni Judas, nagdesisyon siya sa kanyang sarili at napahamak. Yan. Sa chapter 17 verse 12, pinarangalan ko sila at walang napahamak sa kanila. Okay? Maliban sa taong humanap, so ibig sabihin, siya mismo ang naghanap ng paraan, ng desisyon. Humanap ng kanyang, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Okay? Siya humanap ng ikapapahamak niya para matupad ang kasulatan. Okay? Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita kasi wala namang pinahayag si Jesus Christ kundi ang Diyos. Okay? Ano yung ginagawa ni Jesus Christ ay hindi naman yung ginagawa ng Diyos. Kaya pinakikita ni Jesus Christ sa kanyang buhay ang gawain ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang pagtutuwid ng Diyos, ang pagtuturo ng Diyos, lahat ang nasa Diyos. Amen? Ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinabuotan sila ng mga tao sa sanlibutan ito, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Kaya tayo magtaka, lahat ng ating gawain ay salungat sa sanlibutan. Okay? Kailangan natin pag-Sunday, mag-church. Diba? Lahat naman ng, business. Malakas ang negosyo pag Sunday, walang pasok eh. Diba? Pero hindi ka mag-business kasi mag-church ka. Okay? Kung gawa ka, unahin mo muna yung pagsamba sa Diyos. Kaya, labag lahat yun sa sanlibutan. Diba? Yung mga ibang mga mabubuting bagay, mga bisyo. Yan, o hindi ka na nagbibisyo kasi labag yun sa libutan. Gusto na sa libutan yung masaya ka eh. Sa gawaing makamundo. Ikaw naman, hindi. Nag-iiba ka na. Kaya salungat ka na sa sanlibutan. Kaya napupuot sa iyo ang sanlibutan. Kalaban mo na ang sanlibutan. Kasi hindi ka na umaayon sa kanya. Okay? Sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito. Kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi dinadalangin ni Jesus Christ na masawi sila ngayon. Nung panahon na yun, wala na sila para ligtas na sila, di ba? Kundi iligtas sa masama. Kasi may plano pa yung mga buhay nila eh. Kaya nga tayo narito ngayon, dahil sa kanila isulat pa nila itong mga verse and chapter sa banal na kasulatan.
Okay? Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Okay? Kaya tayo dapat yung pinamumuhay natin, yung katotohanan. Kung paano isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, pati ang mga nananalig sa akin. Hindi lang yung mga disipulo ni Jesus Christ, kundi yung mga taong tagasunod niya pa rin. Naniniwala sa Kanya. Kasama na tayo ron. Hindi lang yung mga lingkod, pati lahat ng mga taong napahayagan ng mga lingkod ng Diyos. Sa pahayag ng aking mga tagasunod. Yan, ibig sabihin nun. Lahat ng mga taong napahayagan ng mga disipulo ng panahon o ng mga tagasunod ni Kristo ngayon na pinapahayagan, lahat ng taong nakapakinig ay dinadalangin ni Jesus Christ sa Ama. Ama, maging isa nawa sila sa lahat. Nawa silang lahat. Okay? Maging isa silang lahat. Oh. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Yan. Ganito yan. Ang Diyos, si Jesus Christ, isa sa Diyos. Tayo naman, pag sumampalataya tayo kay Jesus Christ at tinanggap natin sa ating mga buhay, nagiging isa tayo kay Jesus Christ. At tayo ay nagiging isa rin sa Diyos. Okay? Tama ba? Kaya si Jesus Christ ay dapat mapagharian tayo para maging hari din ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hindi tayo pwede re-rekta sa Ama eh. Kailangan dadaan tayo kay Jesus Christ. Pumalog tayo sa buhay ni Jesus Christ upang mapalog tayo sa buhay ng Ama. Kasi walang ibang kaluluguran ang Ama, kundi si Jesus Christ din. At magiging kalugod-lugod lang tayo sa paningin niya kapag nakikita niya sa buhay natin si Jesus Christ. Amen? At maiintindihan natin yan pagdating ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. At nasa atin ngayon, at ngayon nauunawaan na natin. Amen po ba? Okay. Ibinigay ko sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na isa. Kaya yung karangalan ni Jesus Christ na ay nasa sa atin. Okay? Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo. Tulad ng pagmamahal mo sa akin, kasi tayo naman na isa kay Jesus, kaya ipapahayag natin yon sa iba. Malalaman ngayon yun ng sanlibutan. Yung mga sanlibutan na dito ko yung mga tao na nabubuhay sa mundo. Tandaan nyo, kapag sinabing, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, yung mga tao yun tinutukoy. Sangkatauhan, sa ibang pahayag sangkatauhan. Mga tao yun na tinutukoy, okay? Ano yun? Personalidad yun natin ko. Individual na tao yun. Okay? Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko. Upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Yun, sinong gustong makita ang karangalang ibinigay ng Diyos kay Jesus? Siyempre, tayo dapat. At yun ang pinaka-exciting na mangyayari. At dapat palabigan natin na malaman. Ano ba talaga ang laman ng kaharian ng Diyos? Ano ba ang bagay pa na dapat tumatuklasan? Mahiwagang mga bagay pa. Okay? Malalaman natin yan pagdating ng panahon. Mapagmahal na Ama. Ama, sila ay binigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita. At alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen. Yan. Kaya tanda natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tayo'y minamahal ng Ama. Hindi tayo nalalayo sa Ama. Okay? Si Jesus Christ lang ang susi
sa lahat ng bagay. Nakikilala natin ang Ama dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil ipinaliliwanag ni Jesus Christ ang patungkol sa Ama, lalo na yung pag-ibig niya sa atin, yung kanyang dakilang pag-ibig sa atin yan. Mapagmahal na Ama, hindi kakilala ng mga tao sa daigdig. Ngayon, nakikilala na natin siya dahil kay Jesus Christ. Ipinahayag sa atin yung pag-ibig ng Ama. Ano yung pag-ibig ng Ama? Ano yung ginawa ng Ama? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At yun nga yung sineselebrate natin ngayong buwan na itong linggo na ito. Okay? Ang pagtubos sa ating mga kasalanan sa cross. Amen po ba? Okay, wala na siguro tayo oras para mag-practice kayo ng konti, no? Gusto nyo ba mag-practice ng konting pasada? Okay, hanggang dito na lang tayo sa John 17. Next week na lang yung 18. Okay, pagdakip kay Jesus. Kaya, dito na lang muna tayo. Meron ba kayong gustong itanong? Binasa lang naman natin to eh. Baka meron kayong gustong itanong na nabasa natin kanina. Okay? Wala na. Okay, tanda natin yung Holy Spirit, napakahalaga niya. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay na dapat natin malaman patungkol sa Diyos. Okay? Sa ating Panginoong Hesus. At natatanggap natin yung mga bagay na yun ng bumubuo sa ating buhay dahil sa banal na Espiritu. Napakahalaga niya. At dahil doon hindi tayo nalulungkot, dahil nalalaman natin katotohanan pagdating ng panahon, makakasama muli natin ang ating Panginoong Hesus. Amen? At lagi lang tayo mananalangin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng ating kailangan, hilingin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Okay? Lahat ng bagay ibibigay sa atin ng Ama dahil sa Jesus Christ, dahil siya at ang Ama ay isa't isa. Ang Ama sa Kanya at mahal na mahal siya ng Ama. Kaya dahil mahal ng Ama si Jesus, minamahal din tayo ng Ama dahil sa ating Panginoong Hesus na tinanggap natin sa ating mga buhay. Okay? Hindi tayo kailanman pwedeng mahalin ng Ama kung hindi natin tatanggapin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus. Ayun nga yung pag-ibig ng Diyos eh. Si Jesus Christ. Kapag tinanggap mo yung pag-ibig na yun, yan, mas maintindihan mo yung labis na pag-ibig ng Ama. At mauunawaan mo yung pag-ibig niya. Yung pag-ibig niya si Jesus Christ. Kaisa sa anak na kanyang minamahal, ibinigay niya sa iyo. Yung pag-ibig niya, ibinigay niya sa atin. Biruin mo yun na napakabuti ng Diyos. Amen? Walang bakalaki ng Diyos. At tayo mag-pray, okay? Lord, salamat po sa umagang ito sa iyong dakilang pag-ibig. Binigay mo ang iyong pag-ibig, walang iba, kundi ang aming Panginoong Hesus. At ngayon nasa sa amin, kaya naman kami nagagalak, Panginoon, at nakakasigurado at nananabik na darating ang panahon, masigit pa namin malalaman ang mga bagay na dapat namin matuklasan patungkol sa iyo at sa aming Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoon, at kami, Panginoon, yung patnubayan sa susunod na gawain. Mangyari na ang iyong kalooban at makapagpuri kami, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban. Purihin ka, sinaming binabalik ang lahat ng pasasalamat at pagsamba sa natatanging pangalan, aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Diyos. Yun. Sige, pwede pa kayo mag-practice. Maaga pa naman. Brother Aaron, pakipindot niyan.